Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin na yung July 12 to 18, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo! Sabay ganun, nagulat pa sa lumabas eh. Sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami ding salamat po. Kung gusto mo ng energy mo talaga, Pisces. Para sa details, ilike ko dyan sa screen ng video yung aking FB. Paki-message sila ako sa Messenger para mabigay ko sa inyo yung details. Mag-ingat na lang kayo sa scam dahil may nanggagaya sa akin. General reading and energy reading. Hindi ko gusto. Hindi ko nakita kasi yung sunod-sunod. Ulitin natin. Energy reading ha, gawin yung ano ha, tandaan mo hindi mo to personal reading, magkaiba yon sa energy at sa personal reading. Kunin mo lang talaga, basta gawin nyo lang guide, i-reverse nyo, i-analyze nyo yung mga warning na pwedeng lumabas. Tingnan natin. Okay. Okay, Pisces. At dito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na naiisip o may mga bagay ka na you want to pursue, na doon ka sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is na doon ka sa point na siguro may mga bagay ka na gusto mong sabihin, gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, or maybe gusto mong i-let go, di ba? Pero na doon sa point na maybe you still holding yung situation na iyon sa iba. Sa iba naman sa inyo, is mas more kang magpo-focus this time sa sarili mo, na doon ka sa point na yon, may mga goal ka na gusto mo na i-pursue or you have an idea to pursue, na doon yung pagpupursige naman what comes sa goal na yon, andun yung pagtitiis sa pagtsatsaga, no? It's more on aware din naman ang nakikita ko sa iba sa inyo. There's a new horizon happen into your life, or pwedeng sa iba sa inyo is na doon ka sa point na hindi mo alam kung kakaliwa ka or kakanan ka. Nagiging mabagal ang ibang aspeto ng buhay mo, or may matagal ka na sitwasyon na maari nakapagpapabigat sa iyo o nakapagpapasadness o nakapagpapapain sa iyo. May mga bagay ka na inuulusyon, may mga bagay na nakapagpapalo ng energy mo. Pwede rin kasi na maybe you are a night shift or kaya kulang ka sa tulog. Baka pagising-gising ka lang din or maaga ka nagigising, pwede na doon sa point na yun, no? Or pwede may mga pinag-iisipan ka na mga tao na gusto mong makausap, makita, makipag-commit, mga ganong sitwasyon. May mga sitwasyon din na nakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan, or maybe you have an insomnia lang, or may mga nightmare o mga napapanaginipan sa iba, or nahandun sa point na may mga parating na ikaka-worry, burdens, stress, anxiety sa iba sa inyo. Handun din yung paghihintay sa nakikita ko sa inyo, or maybe nahandun yung point of magkakaroon ka ng magkakaroon or kinakailangan, maybe no, or kinakailangan, magkakaroon or kinakailangan ng mga bagong plano, strategy, or mga bagong pananaw sa kinabukasan. Pwede nga iba sa inyo is may mga bagay daw kayo na i-evaluate, or may mga bagay daw kayo na gustong gawin this time, pero or sa mga darating, kasi kaso magsa-struggle siya, parang ang magsa-struggle ka doon sa sitwasyon daw na iyon na sinasabi. Kasi may struggle akong nakikita sa iba sa inyo. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa kung may business ka, or pwedeng sa mga kung may kapatid ka or anak, pwedeng ganun sa iba sa inyo. May mga struggle situation sa iba dito, maaring ito is related either pera ito or trabaho, or if you have an own leadership or business, pwedeng doon sa point na yon, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Handun din yung worrying situation sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is maaaring may tao na mas matanda sa iyo na maaaring kakausapin mo or kakausapin mo siya. May paghingi din ng suporta, no? Ang nakikita ko to, or may pagbibigay ng suporta. Ikaw ito sa kanya or makaka-receive ka nito. Andito rin yung point, may mga time daw, pero titingnan pa rin natin yung energy mo, kasi may mga time daw na maaaring makakaramdam ka ng mga pananakit, no? May mga pain, kasukasuan, buto, kalamnan, likod, batok, balikat,
balakang, something ganon sa iba. O pwedeng matagal mo na rin kasi itong nararamdaman, ano, pwedeng sa iba sa inyo. Kumbaga nagtitiis-tiis ka na lang din siguro. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Andito rin yung point na merong sitwasyon na maaring may stress ka. May stress eh. Hindi ko alam in what way. Siguro sa tao na makakausap mo or maybe may tao na ko-connect sa'yo or nakakonect sa'yo na makakaramdam ka ng stress, burden, anxiety, depression, mga ganyan. Yun na nakikita ko dito ha. May mga pag-aaway, conflict, disagreement, malaki o maliit yan. Pwedeng iba dito, trabaho to eh. Mga taong hindi ka gusto, o kaya inggit, o mga magkakaroon lang siguro mga pagtatalo. Pwede meron din akong magkakapatid or kapatid something. Or sa iba dito, ano to, bata eh. Kumbaga, pwedeng anak mo, pamangkin, or something, o mas bata sa'yo. Uy, nangunguha ng card. Uy, ikaw adrobo ka, anak ha. Ito, nangunguha ng card. Alam mo, nasa ilalim kasi siya ng hita ko. Tapos, nakita ko, parang gumagalaw yung card Yung pala hinahatak niya. Pasaway ka na. Yan na nakita ko. Sa'yo, mag-ingat na lang din kayo sa mga sitwasyon. Basta, may mga konting challenge lang ka na pagdadaanan this time. Sa nakikita ko sa iyo dito. Yan na nakikita ko. Sa iba sa inyo, siguro nandun kayo sa point na mas more kayo magiging aware when it comes sa paggastos ng pera. Ganyan. Ako nakikita. And ay, ang ganda, di ba? Ito yung nakita ko kanina. Maaring nakakita ka ng mga repeating numbers or connected sa ito mga number na to. We have the 6, 4, 3, 9, 12, 12. Uy, pareho siya, oh. Galing ah. And 5, 5. Okay, there's a changes happen into your life, no? Nandun sa point na iyon. May mga changes na magaganap o mangyayari sa buhay mo. Success and wealth. Pero tatandaan nyo palagi, kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. What goes around, comes around. Then, nandun sa point na yun. May mga kasaganaan, harmony, syempre pagkakaisa, or magkakaroon mga union, or same pages person, pwedeng nandun sa point na yun. Nandun na rin yung point na maaring iba sa inyo, mas more ka magpo-focus this time, o mas more ka magiging busy this time, pwedeng nandun sa point na yun, o may mga bagay ka na pagpo-focusan. May paghihintay din ako na nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo is may mga situation na magkakaroon ng mga situation, mga exaggeration, mga medyo over yung situation, ano. Yan. May mga sitwasyon, maybe you're creating something or mga new experience happen into your life sa iba sa inyo. Yan. May calling ka ha. May calling ka when it comes to a changes into your life. Hindi ko alam in what, but still, you need mong mag-prepare sa nakikita ko sa inyo. Yung mga dapat i-release na. Yan ang sinasabi dito. And how can you make room for something new to emerge? Yan, may mararamdaman. Kasi ito, ano lang to ha, 3 lang to. Ibig sabihin, mag-action ka. May, if you want to change something into your life, physically, emotionally, spiritually, karelasyon, trabaho, kung ano man yan, pera, connection, gawin mo. Kasi releasing to. Okay, we have the 6666, a great blessing. Self-love. Tulad ng lagi ko sinasabi sa reading ko, inapas, di ba? Kailangan nyo mag-focus sa sarili mo. Pwedeng iyon is isa na kailangan nyo mag-focus sa sarili nyo, no? Yan. Boundaries, needs, good vibes, wisdom, understanding, and letting go. Tulad ng releasing. Nurture yourself. Alagaan niyo sarili niyo. Your needs, desire, and boundaries. Let go of things that are weighing you down. Let go of things that are wearing you down. O, ano yung mga nakapagpapahatak sa inyo pababa, 'di ba? Isipin niyo 'yon. Alam niyo 'yon. Kung ano 'yon, nakapagpapa-low ng energy niyo, nakapagpapa-low ng kung ano man 'yan. Okay? Make space for something meaningful and expand your spirit to all area of your life. That big love, opportunity, or job need to squeeze in somewhere. May mga bagay ka talaga na kailangan mo baguhin or magkakaroon talaga ng changes or may mga sitwasyon of
of ano yan, magkakaroon ng mga twisting situation sa iba sa inyo, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. But still, congratulations sa mga great blessing na darating sa iyo. Energy mo. Okay, when it comes sa iyong energy, happy ka naman. You are more unsatisfied in what you have. Kumbaga, andun yung, kung ano yung natatanggap mo, okay ka naman, satisfied, happy. Andun naman yung nararamdaman mo, ganun. Yun nga lang, may mga sitwasyon lang din siguro na when it comes to sa ibang aspeto ng buhay mo, maaaring may mga bagay na naghahanap ka pa ng more of clarity or may mga bagay kang gusto mong desisyonan into your life o may mga bagay ka pa na gusto mong i-push forward to success pero hindi mo magawa. Pwedeng nandun na yun, ano. Sa iba naman sa inyo, maaari kayo is na disbalance. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman, but still, you try to make it balance, no? Sa nakita ko sa inyo dito. Handun din yung point na may kinakasaya, maaring may mga tao na ikinasiya ka na nasa paligid mo or kaya mga tao kumokonek sa'yo na maaring yung nakakasiya sa'yo. Yun ang nakita ko, maaring may mga creativity ka rin na gusto mong gawin pero parang binabalanse mo pa siya kung paano mo siya aksyonan o gagawin. Pwedeng nandun sa point na yun. Sa energy nyo, mag-ingat na lang din kayo kasi medyo may imbalance ka daw this time. Sabi dito, pwede sa mga ininom, kinakain mo, o kaya is, may low energy kasi ako nakikita sa'yo, baka over-fatigue ka, or overthinking, something, mga ganun sitwasyon. May mga sitwasyon na may hindi magiging maganda yung bunga ng sitwasyon, sinasabi dito, kaya mag-ingat na lang kayo, no, pagdating sa sarili, or sa paligid, or sa mga ginagawa niyo. Parating. Ba yan, ano? Ano po ito, universe? Okay, parating sa iyo. May devil ka. Hindi nga ako nagkamali. May ano oh. Siguro hindi lang to sa'yo. Sabihin ko ha. May nakikita ako dito na may magaganap na hindi ko alam kung protesta ba ito or something war. Basta pag-aaway-away to. I think hindi lang to sa'yo. Pero wag ka naman makikisaw-saw dito, di ba? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, may struggle eh. Kasi sabi ito, kailangan mo daw lakasan ng loob mo kasi may lungkot na darating. Tapos, lilindol? Kasi ba dito, ano to, lindol to. Biglaan. Sana hindi ganong malaki, no? Hindi ko lang alam kung dalawa ang tatamaan nito. Or may sinasabi kasi siyang 2, 5, 8, parang may sinasabi siyang ganun. Hindi ko alam kung ano yun. Parang may sinasabi siyang ganun. Yun ang nakikita ko dito ah. Pero sana wag naman, syempre. Kawawa naman din ang mundo. Yan, may mga 6 din eh. Yan naman nakikita kong number. Well, kung ano man yan. Yan. May mga nakikita kong ganon. Kung hindi ito lugar, bansa ito, no? Either dalawang bansa o dalawang lugar or basta may ganun sitwasyon. Biglaan lang to, biglaan.
maybe this week, maybe, or after 2 weeks to 2 months, something sa loob nun. Yun ang nakikita ko. Pero wag naman ano. Ingat na lang din kayo. Okay, parating din sa, ano ka ba, Pisces? Tinatandaan ko sa lumalabas yung ano, yung mga pinagsasabi ko minsan. Parating din sa iyo, may nakikita ako dito na tao magiging unfair sa iyo, or maybe ikaw ito sa kanya. May tao na magiging dishonest, may tao na gustong maghigante o may paghihigante. Handito rin yung point na there's a corruption. Marami ibig sabihin ng corruption. Kaya medyo i-research nyo, no, kung ano yung corruption. Pwede rin, kasi hindi lang kasi yan sa pera when it comes to corruption, ha. Basta there's a corruption situation. Ako nakikita dito, may mga katiwalian o may mga kasamaan na sitwasyon na, no, sa trabaho man yan, sa family mo kasi also you have the family, o kaya naman is kapamilya, pwedeng nahandun sa point na yon, or pwedeng sa company mo if ever. Basta may mga ganun ako nakikita dito. And then also is merong daw na situation na hindi, tulad ng sabi ko kanina, may sitwasyon na hindi magiging maganda yung bunga. Kaya medyo ingat ka na lang daw, mag-ingat ka na lang daw when it comes sa iba sa inyo. Baka hindi nyo mapansin, may mga, pwedeng may mga overwhelming na situation, hindi nyo mapansin, mangyari yun, di ba? Yun ang nakita ko. O sa parating din sa iyo is, basta i-reverse nyo to, ha, i-analyze at i-reverse nyo. Meron akong nakikita na magkakaroon ng union sa isa o dalawang babae. Yun ang nakikita ko. Isa or dalawang babae. Sa iba sa inyo, maaring isa o isang lalaki. Sa iba sa inyo, pwedeng isang lalaki or dalawang babae lang. Pwedeng ganun. Basta may union, may getting together. Yun ang nakikita ko dito. May outgoing din. Pwedeng may mga exciting plan. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Malayo o malapit na travel. Baka maglalabas lang kayo, magiinuman kayo, mag-adventurous kayo, di ba? Mga ganun sitwasyon. May group of person ako nakikita eh. Hindi ko alam why, pero there's a group of person na medyo masama. Or pwedeng nakikisawsaw ka doon sa tao na yon or sa grupo na yon. Pwedeng nandun, ano, ingat ka na lang. Ikaw na lang din ang umiwas. Also, parating din sa iyo is there's a good news happen. Ibig sabihin, either may mga darating na instant opportunities pa sa iyo, sa iba sa inyo, or sa iba sa inyo is may tao or may mga tao na ko-connect sa iyo, or mga magkakaroon ka pa ng mga connection, pwedeng nandun sa point na yun, or makaka-receive ka ng text message, communication, or news na ikasisiya mo, o pwedeng good news iyon, pwedeng achievement, pwedeng nandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko dito. Parating din sa iyo is may bata na gustong makipag-usap sa iyo. Mas bata to sa iyo. Maybe this week, ganyan. Makikipag-usap daw sa iyo. Pero bakit kaya siya nagba-back and forth? Pero gusto kanya kausapin eh. Or ikaw ang kakausap sa kanya. Pero nagba-back and forth kasi siya. May mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw na sitwasyon. May mga tension, may mga tao. There's a competition eh. Parang may mga tao or may tao na ayaw either masapawan, ayaw niyang magpatalo, or hindi siya umaayon. Ganon ang nakikita ko dito. May konting emotional na magaganap o mangyayari sa iyo. Dito alam mo ba sa iyo, ang nakikita ko sa iyo may tao dito na interesado sa iyo. Or ikaw sa kanya, pero itong tao na to may pagka makasarili or sakim ito, or talagang may bad
intention sa sayo, or kaya naman sa iba is medyo gumawa siya ng masama pagdating sa'yo. Sa iba ganon. Pwedeng itong tao na to sa iba is gumawa siya ng masama sa'yo, pero hanggang ngayon is still interested siya sa'yo. Pwedeng na doon sa point na yun, no? And then also, sa iba is may tao na may dark thought pagdating sa'yo, or sa iba naman is meron kayong nakakasalamuha or nakakasama na medyo toxic or hindi maganda yung energy. Yun. Or maybe you have a bad habit, medyo iwas ka na lang din, ano? Ingat na lang din kayo sa iba sa inyo kasi iba sa inyo medyo baka tumaba kayo, ganyan, baka yung mga iniinom kinakain nyo, di ba? Parang may nagsasalita ng kasal. Parang may nagsasalita ng kasal, pero parang may pagsisinungaling. Or maybe there's a proposal situation, or pwedeng magkakaroon ng twisting tulad ng kanina. Kunya, oo, pero totoo hindi. Mga ganyan. May ganun ako nakikita. Parang, lang, sinabi lang. Yun. Or may mga pag-uusapan kayong ganun. Dapat iwasan. Pwede may mga pag-uusapan kayo related sa kasal, ganyan. O may pupuntahan kayo. Dapat iwasan. Thank you. Okay, dapat mong iwasan. Puro babae, tsaka tao. Puro tao Ang dami mong tao, ano? Dali. May kakasal ba? O may pupuntahan ka lang? Pero ang dami kasing tao. Maybe yung iba sa inyo, kayo is a caregiver, doctor, or mga factory, or mga sales lady, mga ganyan, or maybe you have a business, malaki o maliit yan, or mga teacher, doctor, sa hospital ba kayo, nurse ba kayo, pwedeng na o baka naman nag-aano rin kayo sa simbahan, di ba? Servitude kayo, alliance, mga nagsisilbi, mga ganyan. Yun na nakikita ko kasi ang daming tao. O maybe you are an artist, YouTuber, di ba? May mga networking situation. Yun na nakikita ko dito. Alam mo, magiging kumpulan ka ng tao o ng usapan. Pag-uusapan ka. Pag-uusapan ka pero parang may mga pain ako na nakikita sa iyo. Okay, dapat mong iwasan. Nagdagdag pa ng no? Kasi may nakita kasi akong something. Okay, dapat mo iwasan. Dapat mo iwasan, syempre hindi mo alagaan yung sarili mo. No? You need to use your head when making a decision making. Ando din yung point na huwag maging pabaya sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Alam mo naman siguro kung saan yun. Iwasan mo ma-stagnant ka, iwasan mo tamarin ka, iwasan mo yung mga tao magiging cold or bitter sa'yo, or ikaw ito, iwasan mo. Iwasan mo yung mga, yun nga, tamarin ka, o kaya naman is, iwasan mo, 2 babae, 1 lalaki. Iwasan mo din, syempre, yung hindi ka makinig. Okay naman yung makinig, pero you need to be very careful din when it comes sa mga sasabihin mo. Yan ang sinasabi dito. Iwasan mo, yun nga, tulad ng sabi ko, kung kinakailangan mo nang mag-exercise, or needed, or something activity, gawin mo. No? Pwedeng din kasi iba sa inyo is pala exercise din kayo, or kung naudlot man ito, or natapos man, yun na, kailangan nyo pa rin bumalik, no? Be responsible lang din. Tapos, iba sa inyo, iwasan nyo yung mga tao na they want to manipulate you, control, o diktahan ka. Diba? Pwede, may mga pagdidikta kasi na good, no? Na makakatulong. Pero, kung ganon,
okay naman, accept mo, be open din. Pero kung medyo hindi maganda, siguro alam mo naman din yung tama sa mali. May mga bagay na dapat i-let go, ikat, na doon sa point na yun, ano, yun nakita ko. Save money, ang sinasabi dito. Tsaka medyo mas damihan mo pa yung kumain ng mga gulay or fruits than sa mga meat na hindi makaka-good sa'yo, no? Kaya ingat na lang din kayo. Tsaka yung iba sa inyo, if there's, or ikaw, or someone, may mga materialistic kasi ako nakikita dito, may mga pagsisinungaling, meron akong, iba sa mga pabigla-bigla din ng salita, o pumatol, o makisawsaw, iwas na lang kayo dyan. Iwas kayo sa magiging chaos o sa mga taong disloyal. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Pisces in love. Iba sa inyo, ano kayo? Single. Okay, when it comes sa Ba't palaging lumalabas si devil sa iyo? Ingat ka ha sa mga pang-aakit. Okay. Full again, no? Full and full, oh. Yung iba dito, kung single kayo, parang sinasabi mo, no, thank you. I'm okay. Pupokus muna ako sa stability ko, focus ako sa pera ko, focus ako sa trabaho ko, magpo-focus ako sa pamilya ko. Iba ganun eh, no? Gulo lang yan. Struggle lang yan. Parang nahandun yung utak ng iba, no? Bakit kaya pala? Okay lang, nagpuna si ate. Okay, kung single ka, ang nakikita ko sa'yo dito, wala, parang hindi ka naman interesado din sa nakita ko dito sa iba. Ano ba kayo? Break time ba kayo? Break time. O nagpapahinga ka lang? No, hindi yung paghihintay. Syempre, hindi naman mawawala yung paghihintay sa nakikita ko sa iba dito. Yun. Nag-iisip-isip ka rin, pero hindi want. Alam mo yun, yung hindi sobrang nais. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kung may parating, ikaw rin naman magde-decide nito eh. Kung may nakakausap ko or wala. Kasi minsan, ikaw na rin yung binablock mo rin naman sila. Iniiwasan mo rin sila. Nagba-boundary ka rin naman. Your choice mo na rin to, di ba? Siguro nga, hindi naging maganda yung in the past. Well, it's good naman, di ba? Gawin mo muna yung mga gusto mong gawin ngayon. Mas masarap nga yung freak eh, di ba? Kaya ka nga papasok sa relasyon kasi you want to be happy. Pero papasok ka sa relasyon tapos mahihirapan ka lang, di ba? Bakit ganun? Ay, nako. Okay. Kung kayo naman is my third party relations, sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon na ng freedom. Hindi naman ganun na naging matatag talaga yung connection na ito. Pero ang nakita ko dito is they want peace. May mga bagay siya na gusto niyang sabihin sa'yo. Yes, maaring noon, hindi niya nasabi. Marami siyang mga hindi nasabi sa'yo na maaring itinago niya. Diba? Na doon sa point na yon, nagkaroon siya ng boundaries sa'yo. Yan. Pero ang nakita ko kasi dito is iniisip ka niya. Yun. Ang nakita ko sa kanya kasi is gusto niya pa rin ng getting together. Umalis siya kasi akala niya yung hinahanap niya is wala sa iyo. Parang na-feel niya kasi na parang there's something missing, mga ganyan-ganyan. Ngayon, ang nakita ko is they want to reset this connection. Gusto niya na getting together. Yun ang nakikita ko sa kanya. And then, kung kayo naman is may third-party relationship, yes, kasi yung isa sa inyo is, maaring pareho kayo, di ba? Kung may mga third party, maaring pareho kayo, ginagawa nyo na yung gusto nyo gawin, di ba? Pwedeng doon sa point na yun, pwedeng minsan na lang din kayo mag-usap, o kaya nagkakaroon lang din kayo ng connection, lalo na kung may mga anak kayo, kung wala naman, okay lang. Yun yan, may mga struggle, syempre, may mga pag-iwas din naman. Ako nakikita sa inyo, sa may mga third party, may happiness naman ako nakikita eh. Hindi ko alam kung sa part mo yun o sa part nung isa, yung sa third wheel, no? Pero may happiness ako nakikita, as in.
Yun, may ikinasisiya. Okay, kung wala naman kayong third party relationship, kung wala kayong third party relationship, nandun yung point na hoping, sa ngayon kasi medyo may konting palo yung energy ng connection na ito, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Well, nagagawa niyo naman yung gusto niyo. Andun yung free will. Sa nakita ko, you're at peace. Also, handun din yung point na handun yung valuing when it comes in this connection, handun yung situation na not sure din naman yung bawat isa sa nakikita ko dito if forever kayo or hindi, na handun sa point na yun, ano. Lalo na kung kasal kayo, wala tayong magawa nun, syempre forever kayo, di ba? Kung yung mga hindi pa, kasal, na handun sa point na thinking about na, parang alam mo yung hindi siya makapag-decide, kami ba talaga, ganyan. Parang handun yung pag-iisip na yon. Ako nakikita dito. Hindi pursuing hindi talaga siya pursuing sa nakikita ko dito. Pero sana itong connection na ito is mauwi in a good term situation. Kasi dito, ang sinasabi is, merong ka ba or may struggle na darating sa connection na ito? Pwede magkakaroon ng distraction. Pwedeng isa sa inyo is may mga pagsisinungaling or may mga obstacle or challenge sa pagdadaanan ang connection na ito. Sana kumapit kayo. Kumapit lang kayo. Pwedeng iba dito magko-connect siya sa family. Halimbawa, with in this connection, pwedeng yung family niya or family mo, ganyan. Maaari magkakaroon kayo ng problema dun. Sa iba dito, magkakaroon ng obstacle talaga. Money and kung matagal na kayo, natural na yung hindi pagkakasundo, di ba? Natural na yun yung may mga struggle na pwedeng pagdaanan. Pwedeng kung iba sa inyo, medyo low kasi yung energy, pwedeng may mga nararamdaman na sa katawan, may mga sakit, ganyan. Money and trabaho. Sun and sun, no? Ah. Ingat ka. Pagdating sa pera mo. There's a loss of money. Ako nakita. Ingat ka na lang. May lungkot na parating sa'yo pagdating sa pera. Okay, pagdating sa trabaho mo. Sa trabaho mo is kahit pa paano na may mga tao na syempre sa trabaho mo hindi naman maalis yun, 'di ba? Minsan magugulat ka na lang na ang sungit niya, 'di ba? Ang sama ng timpla niya, lalaki man niya o babae, na doon sa point. Natural na yun sa trabaho. Sa nakikita ko dito, maaari may mga hindi rin kayo pagkakasunduan, pwede may mga ikakagulat ka talaga pagdating sa trabaho mo, na ganito, ganyan, ganun, yung mga naganap o nang mangyari, yun. But still, doon naman din yung cooperation ng iba, no? Hindi naman lahat is magiging masama sa nakita ko to. Pero ang pinaka-point lang kasi ito is sana hindi ka mapagtulungan, no? Yun. Pwedeng iba kasi sa inyo is mapagtulungan kayo ng mga kasamahan nyo, kaya ingat na lang din kayo. Or may mga talaga sa inyo, problemang dumating. Sa pera mo naman, ang nakita ko, you try to make it balance naman yung pera mo. Pero ang sinasabi dito is, mag-ingat ka na lang kasi pwede may mga challenge or problem or kumbaga, handun yung point of expect the unexpected happen
when it comes sa trabaho mo or sa pera mo. May mga ikakagulat, ikakasya o ikabibigla ka talaga na pwedeng maganap o mangyari. Sa iba sa inyo, baka magulat ka kasi biglang may kumunik sa'yo, di ba? O kaya is mas makilala ka. In good term naman yung iba. Sa iba naman in good term. Pero sa iba, hindi siya good term. Kaya ingat pa rin kayo. Ha? Yun na nakita ko. Sa iba good term, sa iba hindi. Siyempre, hindi naman kayo pare-pareho ng energy, di ba? Magkakaroon ng mga dealing, collaboration, partnership sa iba. O sa iba naman sa inyo is baka may tao na makokonect sa'yo to deal with something, di ba? O may mga pag-uusapan kayo, ganyan, na magkokonek yung pera or trabaho. Yun na nakikita ko dito sa iyo. But still, handun yung sun. We have the sun and the sun. Andun yung great blessing. Ibig sabihin, may mga happiness and success naman pagdating sa pera mo. Yung iba sa inyo, parang may pinag-aaralan kayo. Parang may inaaral kayo or may creativity ka na gagawin. Yun. Yun daw yung makapagpapasuccess sa iyo. Pero, ingat ka pa rin. Ingat ka ha, kasi loss of money may nakita ko sa iyo. Financial problem is coming. Hardship, may hardship. Either trabaho iyon or pera. Kaya ingat na lang din kayo. Pero kahit pa paano, makakayanan mo daw siya. May mga ang sabi kasi ito, kung magiging disorganized kayo or hindi kayo magsasaayos, pwede daw yun na mas lumaki yung problema. Kaya ingat na lang din. Ikaw naman yung mag-a-action yan eh. Arigato naman si God bless.